Hello mga ka-PromD, welcome back po sa aking YouTube channel and for today's vlog, sasagutin ko naman po yung tanong na nabasa ko sa comment section natin. Pwede daw ba na gamitin ni sender yung apelyido ng kanyang ina and pwede daw ba siyang magpapalit ng kanyang first name? Alright, so yung case natin ngayon ay may GR number na 216425 na desisyon na nito ng Korte Suprema noong November 11, 2020 and masasabi kong similar yung sitwasyon ng case na to doon sa sitwasyon na nabasa ko doon sa ating comment section. Okay, so yung nag-file ng case dito ay yung anak. So gusto niyang palitan yung kanyang first name and gusto niyang palitan yung kanyang last name. Gagamitin niya yung apelyido ng kanyang ina. Pero sa birth certificate, nakalagay doon apelyido ng kanyang ama. Okay? Mula nung siya'y bata pa, mula sa kanyang school records, hanggang sa kanyang mga ibang dokumento and IDs, ang gamit niya ay yung apelyido ng kanyang nanay. So, pwede daw ba niyang gamitin yung apelyido ng kanyang nanay kahit na ang nakalagay sa kanyang birth certificate ay yung apelyido ng kanyang ama? So, baliktad naman ito ngayon. Apelyido ng ama ang nakalagay sa birth certificate pero gusto niyang gamitin yung apelyido ng kanyang ina. Okay? So, ang sabi nitong si petitioner, tatawagin natin siyang petitioner, yung kanyang magulang ay naghiwalay nung siya ay 5 years old pa lamang. And etong kanyang ina ay mag-isang itinaguyod siya at silang magkakapatid. Okay? Ngayon, nung pumunta siya sa korte, nagsampa siya ng petition para palitan yung kanyang first name at gamitin yung apelyido ng kanyang nanay. Ang sabi niya para maiwasan yung confusion kasi mula pagkabata, ang gamit niya ay yung pangalan na ito and yung apelyido ng kanyang nanay. So, nagpresenta siya ng ebidensya. Meron siyang pinresentang yearbook, meron din siyang picture na nandoon siya bilang isang editorial staff ng isang newspaper or editor-in-chief siya ng isang newspaper. And then, nagpresenta din siya ng high school diploma and also yung copy ng isang editorial kung saan nakalagay doon yung kanyang name and also copy ng isa pang editorial kung saan nakalagay doon yung kanyang pangalan bilang editor-in-chief. Yung certificate of participation niya sa isang seminar na ginawa sa isang ahensya ng gobyerno. Okay, so inisyo yun ng isang government agency. Tapos, yung diploma na inisyo ng isang college foundation at yung isa pang diploma na inisyo uli ng isa pang foundation and then yung ID card niya sa isang university, yung kanyang driver's license at yung kanyang cedula o yung community tax certificate. Yun yung mga ebidensya na pinresenta niya sa korte. Okay? By the way, kapag magpapalit kayo ng pangalan or magpapalit kayo ng apelyido, hindi ito, yung proseso ay hindi ka pupunta sa local civil registrar and then meron kang susundang proseso na step 1, 2, 3, and 4. Hindi po. Pupunta ka sa korte, kukuha ka ng abogado, magsasampa si abogado ng petisyon, magpipresenta ka ng mga ebidensya, kagaya ng ginawa ni petitioner dito sa case na to. So, noong 2008, nagbaba ang Regional Trial Court ng desisyon, denied yung kanyang petition para mapalitan yung kanyang first name and yung kanyang last name. Kasi, ang sabi ng korte, walang grounds dun sa sinasabi niyang to avoid confusion. Hindi yun isa sa mga ground para magpalit ng pangalan. So, ang sabi ng korte, time and again, yung proper remedy kapag nangyari na iba yung nakalagay sa birth certificate kaysa doon sa pangalan o apelyido na ginagamit mo, ang proper correction or proper remedy is correction ng mga
private and public records mo para tumama doon sa birth certificate entry. Kung ano yung nakalagay doon sa birth certificate. Yun ang sabi ng Regional Trial Court. At hindi upang palitan kung ano yung nakalagay sa iyong Certificate of Live Birth. So, umapila siya ngayon sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, in 2014, denied pa rin yung kanyang petition. So, umapila siya sa Supreme Court. Now, pagdating sa Supreme Court, ang sabi ng Korte Suprema ganito, under Article 2, Section 14 ng 1987 Constitution, ginagarantihan ng state yung equality ng babae at lalaki under the law. Okay? Equality before the law of women and men. So, under Article 174 ng Family Code, legitimate children shall have the right, number 1, to bear the surnames of the father and the mother in conformity with the provisions of the Civil Code on surnames. So, ano ba yung nakalagay sa Civil Code? Pagdating sa Civil Code, Article 364, legitimate and legitimated children shall principally use the surname of the father. So, sa ibang vlog, na-define ko yung meaning ng isang legitimate and legitimated children. Okay? So, bumalik tayo dun sa Article 364 ng Civil Code. Tama yung nakalagay sa Article 364 ng Civil Code, pero ang sabi ng Korte Suprema, mali yung interpretation ng mababang korte. Kasi ang nakalagay, the provision states that legitimate children shall principally use the surname of the father. Gagamitin mo yung surname ng father, pero principally does not mean exclusively. Ibig sabihin, hindi lang yung apelyido ng ama mo ang pwede mong gamitin. Hindi exclusive. Hindi nakalagay sa provision na exclusively use the surname of the father. Ang sabi lang, principally use the surname of the father. So, yun. Regarding sa surname, yan ang sabi ng korte. Now, pagdating naman doon sa pagpapalit ng first name, meron lamang instances para pagbigyan yung pagpapalit ng pangalan, first name. Number 1, when the name is ridiculous, dishonorable, or extremely difficult to write or pronounce. Okay. Next, kapag ka yung pagpapalit ng pangalan will avoid confusion. In this case, ito yung ginamit ni petitioner na rason kung bakit gusto niyang palitan yung kanyang first name. Para daw, para hindi magkaroon ng confusion, ng kalituhan. Okay? So, ang sabi ng korte, sa lahat ng kanyang records at transactions, gamit niya itong pangalang ito na iba doon sa nakalagay sa kanyang birth certificate. So, lahat ng kapamilya niya, lahat ng kaibigan niya, yun ang alam na pangalan niya. So, ang sabi ng korte, kung ipapagamit mo sa kanya kung ano yung nakalagay sa kanyang birth certificate, it would cause embarrassment, kahihiyan dito kay petitioner kasi hindi siya nakilala mula pagkabata doon sa pangalan na yon. Okay? So, ang sabi pa ng korte, kung ang i-correct ay yung private and public records para tumugma doon sa kung anong nakalagay sa Certificate of Live Birth, it would create more confusion. Mas makakagawa ng kalituhan kasi iba nga yung ginagamit niyang pangalan mula enrollment sa grade school hanggang sa makatapos siya ng kanyang master's degree sa kolehiyo. Okay? So, ang sabi ng korte, under Rule 103 ng Rules of Court, nagbibigay ito ng opportunity sa person para ma-improve yung kanyang personality and to provide his best interest. Okay? So, yung justification ba or yung ginamit na rason ni petitioner to avoid confusion ay justifiable or reasonable para i-grant yung petition? Well, ang sabi ng korte, reasonable and solid ground yung kanyang ginamit na rason to avoid confusion. Okay?
Kasi nga naman, gamit na niya yung pangalan na yon mula pa pagkabata. And para palitan ngayon at gamitin kung ano yung nakalagay sa kanyang birth certificate, mas maraming kalituhan yung makikreate nito. Okay. So, ang sabi ng mababang korte, kapag titignan mo yung paternity or ititrace mo kung sino yung ama niya kapag pinalitan yung surname niya at saka yung first name niya, magkakaroon ngayon ng confusion sa identity ng kanyang ama. Well, reading Article 364 of the Civil Code together with the declared policy ng state regarding equality of women and men before the law, ang sabi ng korte, a legitimate child is entitled to use the surname of either parent, mother or father, as a last name. Kasi makikita mo naman lagi sa kanyang birth certificate kung sino yung kanyang ama, yung father's identity, kung halimbawang pag-uusapan yung paternity. Okay? So, yun. Ang petition ay granted. Okay? So, dinirekta ni Supreme Court yung local civil registrar kung saan nakarehistro itong si petitioner para i-correct yung first name at saka yung kanyang last name. Okay? Although sa birth certificate, iba yung nakalagay. Alright? So, ayun, sana nasagot ko yung question ng isa nating sender. And para naman dun sa nagtatanong kung magkano ba yung magagastos sa pagkuha ng abogado, okay. Kapag kukuha po kayo ng abogado, dun sa mismong abogadong kukunin nyo, dun na lang po kayo magtanong. Alright? So, thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdi, and please like and follow my Facebook page, Attorney Promdi.